ito ngayon, management, so sa management na owner, so sa management na owner side. Ang pangalan ng company, company. So, mabalik ko tayo dito sa topic natin. HIRAC or Hazard Identification, Risk Assessment and Control. So, mangyayari nito, wala akong click yan. Ipindot mo lang ito. Session objective and session, the participant will be able to perform risk assessment, evaluation, and recommend appropriate control measures. What is risk assessment? Is a term used to describe the overall process or method where you identify hazards and risk factors that have the potential to cause harm. So, natakin na rin siguro kanina pag-identify ng hazard na pagkilala ng mga delikadong pagkatrabaho. To analyze and evaluate risk associated with that hazard, risk analysis and risk evaluation. So, i-analyze natin, ibig sabihin, i-check natin kung gaano mabigat yung magiging cause, yung magiging dahilan ng aksidente at kung gaano kalala yung magiging resulta ng aksidente niyo. Pwede yung pilay, fracture, determine appropriate ways to eliminate the hazard or control the risk when the hazard cannot be eliminated. So, last line of defense, tulad ng sinabi natin, o tulad ng sinabi ni Brad Mac na last line of defense may short ng PPE. Pero dito sa item 1, number 1 and number 2, dyan pala, pwede na tayo kung ano yung mga hazard. Kung hindi man, mabawasan po yung risk ng pagkakaroon ng aksidente. Why risk assessment is important? Why is risk assessment important? Create awareness of hazard and risk. So, bago ituloy ang nakakandak ko ng HIRAC ay safety officer, engineer, supervisor. Kung naman po sa amin, kadalasan ko naman dahil sa minsan madalas walang pangalan ng engineer, nakatulog po sa mga offices, yung progress ng project, yung safety officer na lang mismo yung magawa. Dinidiscuss na lang sa workers. Item number 2, identify the way at risk. Kung saan yung pwedeng apektuhan ng mga aksidente. Determine whether a control program is required for a particular hazard. So, check natin kung kailangan ka ba ng HIRAC, pag-aaral ng HIRAC, or pwede naman hindi na. So, meron din po kasi mas pinasimple na paggawa ng risk assessment. Pwede rin po yung gap hazard analysis. Ang gap hazard analysis mas pinasimple. Titignan evaluate yung work area, titignan kung ano yung steps o yung paggawa, yung halimbawa activity, halimbawa
Wendy, i-evaluate step by step yung trabaho. Tapos, ilalagay ko kung ano yung hazard na available o active dun sa work area. Pangatlo, dun sa pangatlong table, yun po yung nakasulat naman doon ng mga recommendation. Kung ano yung safety precaution na kailangan gawin. Napipili, lalagay na working o ng fire blanket. Fire blanket, ginagamit ko yan sa mga welding. So, siya yung nakasalo ng mga welding ko. So, this item determine the existing control measures are adequate or if more should be done. So, pag-determine o pag-check ng mga existing controls o yung ginawa natin o ginawang control measures, safety precautions, ay kailangan pa ng dagdag na safety precaution para maiwasan yung pagkakaroon na aksidente. Prevent injuries or illnesses, especially when done at the design or planning stage. So, itong item na to ay papunduin na yung activity. So, para maiwasan yung kung sinusunod pa nung personnel yung nakalagay dun sa hierarch. Prioritize hazards and control measures. Meet legal requirements where applicable. So, yung sa legal requirements, ito po yung mga rules na nakalagay dun sa DOLE, Professional Safety and Health Standards yung marami. What is the goal of this assessment? The goal is to try to answer the following questions. What can happen and under what circumstances? So, ano yung pwede mangyari dun sa activity na natin. So, kadalasan po itong hierarch o risk assessment ay ginagawa pa po sa mobilize ng trabaho. So, kasama siya sa safety plan. What are the possible consequences kung anong pwede maging injury o accident na pwede mangyari? How likely and severe are the possible consequences to occur? Kung gaano kadalas yung pangyayari ng aksidente o yung pwede maging aksidente nangyari. Is the risk controlled effectively or is further action required? So, dito naman, habang nagtatrabaho na po yung mga personnel na ginawa natin ng risk assessment, kailangan continuous yung evaluation natin kung tama yung ginagawa. Kasi minsan, meron pang pwedeng dagdag dun sa precaution na precaution na nilagay natin. Ito, example. Ano po ba yung pwede natin gawin dyan? Una-una, sa nagtatrabaho niya, yung position. Pangalawa, pwede sa wala siyang patungan, lamesa, working table.
So, kadalasan, ganyan yung nangyayari pag walang training yung ginagawa. Halimbawa, healthcare, intusan. So, yun. Meron din mga ito sa kaya utility man, intusan na supervisor, tuloy mo ito. Ganyan yung nangyayari. Kasi, unaware yung tao na inutusan mo, hindi mo yung so, malaking chance na magkaroon ng disgrasya. Walang PPE, dynamic hazard, so, posisyon ng pagpuputol na ng kahoy. Yun. Imimprove. Naglari na ng patungan. When should the risk assessment be done? There may be many reasons a risk assessment is needed, including before new processes or activities are introduced. So, bago trabaho ng bagong activity. Before changes are introduced to existing processes or activities, including when product, machinery, tools, equipment, change or new information concerning are become available. Halimbawa mo doon sa pagpapatol ng tao, hindi na yung table ko yung ginagamit. So, meron na yung mas malaking makina na ipang-operate sa pagpapatol ng tao. So, mababago ulit yung risk assessment natin dahil iba na yung makina na ginagamit o gagamitin. Kailangan may kabuhin pa ulit tayo o improve natin yung ginawa natin na risk assessment. Halimbawa, wala pa silang proper training. Kailangan ipatag natin yung proper training para alam yung tao o yung operator kung ano yung kailangan na gawin. Pwede doon sa marunong magpaturo o doon sa pinagpilihan ng equipment. So pwede po yan. Pwede natin request na magkaroon ng training para yung mag-ooperate siya yung maging authorized na operator. Ganun po yung kadalasan namin ginagawa kung sa rebar grinder machine o rebar cutter machine. So yung supplier, nirequestan natin ng maganda ng training para dun sa pag-ooperate. So hindi lang po kasi yung pag-ooperate yung kailangan natin malaman dun sa mga machine. Kailangan din po natin malaman kung mga emergency na pwede natin pinitin. Halimbawa, meron siyang emergency stock button. Pag wala po kasi yan, inumungkahin din namin dun sa higher management na emergency stock button para dun sa halimbawa, may emergency na, halimbawa, may naipit na tao. Pwede i-stop agad. So kasi sa construction, medyo high risk yung pagkatrabaho po dyan. Mayroon pong napuputulan ng daliri, napuputulan ng kamay. Yan. So fortunately, wala naman po akong experience na doon sa 11 years na pagkatrabaho ko as safety officer. When hazard are identified. So, kadalasan po ito ginagawa pag yung mga high-risk activities. Hard work, working na pipe sa pagkatrabaho sa scaffolding, pagkatrabaho sa
taas na lugar. Electrical work. Tama po dyan. Diba, paglipat na mga electrical panel. Kasama rin po dyan, pati yung mga naglakawin, o yung mga equipment, mga materials. Kasama rin po dyan na ginagawa. So, hindi naman po ganun ka komplikado. Steps in this assessment, assessing risk. How our risk assessment carried out? Ito po yung ginagawa sa paggawa ng pag-conduct ng risk assessment. So, kailangan mo na alista kung ano yung mga activity yung gagawin, yung bawa, pagkakabit ng traffic, ng kuryente. So, ano yung mga dapat i-prepare? Work permit, ladder, pag-aakot ng mga materials. So, pagkakabit nung halimbawa, pag-install ng electrical cord, kailangan. Ganun naman po, identify the hazard. Ano po ba yung mga hazard na nandyan? So, halimbawa, pagkatrabaho sa mataas, working at height, electrocution, electrical hazard. Yung equipment mismo, yung ladder, gagamitin natin. Pwede rin sira yung hangganan o bitin. So, sa hangganan po kasi, meron po tayong requirement. So, kailangan sa halaman nyo lang din 1:4. So, halimbawa 4 feet yung haba ng hangganan natin. Pag pinayo natin yung haba ng halimbawa yung bahay at yung hangganan is 1 foot. So, halimbawa, mag-fit yung hangganan natin, kailangan 2 feet naman dito sa yung layo na sa pinagtaluan. Doon naman po din sa taas, kailangan po meron siyang 1 meter na pasobra sa taas. So, bakit kailangan ng pasobra doon sa taas? Kasi pagkakit natin, halimbawa sa bubong, wala tayong para meron tayong kawakan. Para hindi tayo ma-out-balance. Maging safe yung kalakot natin. So, estimate the risk. So, meron po tayong tinatawag na yun, ganina, yun sa gano'ng kadalas, gano'ng kalala yung magiging resulta ng aksidente. So, kasama po yan dun sa pag-evaluate natin ng risk. So, record findings. So, yung mga hazard na nakita natin sa work area, ililista mo lang kayo tapos kailangan i-review din natin. So, dapat kasama yung mga supervisors tayo kailangan dahil sila yung magpapagawa sa trabaho at sila yung magpapagawa, sila din dapat yung nakakaalam. Kasi pwedeng hindi lang nila ngayon ipagawa yan sa susunod pa. So at least alam na nila kung ano yung gagawin. Yun, assessing din. Ito yung area. Police work task. So, yung pagkakasunod sa ng trabaho, yung location, yung lugar ng pagkatrabahuan, people,
kung merong iba pang nagtatrabaho at yung magtatrabaho dun sa kaibigan natin. Tapos yung equipment, yung gagamitin natin mga equipment, halimbawa yung yan. So, hazard identification process at finding and identifying hazardous agents to research products that could contribute to provoking an occupational accident or disease. So, ito yung mga makikita natin, mga pwede natin makita dun sa pagtatrabahuan na pwedeng magdulot na aksidente. The group supporters potentially exposed to this hazard. So, yung mga workers na magtatrabaho dun sa activity na gagawin. So, pwede kasi yung mga workers ay hindi alam kung ano gagawin, kung ano yung safety na susunod. So, halimbawa, may lang na trabaho dun sa work area, dun sa gagawin activity. So, kailangan i-include niya ng safety briefing at kung activity na gagawin. So, kasama rin po yan dun sa paggawa ng hierarchy. Hazards from where? So, risk assessment must be carried out before people start work, covering hazards and risk factor related to equipment, workplace layout machines, and software and hardware components or chairs. Raw materials, product by products, and their substances may be loads and shelf or one object. So lahat ng mga nasa sa work area na gagawin natin, kailangan natin i-check. So sa organization naman, ito naman po sa oras ng pagkatrabaho, at communication, teamwork, contact, support, social support, and conflict. Sa iyo pa naman, pwede natin maging hazard, lack of physical or mental capacity, lack of knowledge, tulad po yung sinasabi ko kanina, pwedeng hindi niya alam kung anong gagawin, lack of right attitude or behavior. Minsan, yung tao mismo na makasaway dun sa mga situation na ginagawa o sinasabi dun sa kanila, dun sa pagkatrabaho nila. O minsan, ang nasa isip nila basta ang magawa yung trabaho. Yung nakakalimutan nila yung pag-iingat din sa sarili nila. Categories of hazard, safety hazard, something that has potential to cause injury. For housekeeping, fire hazard. So ito po yung mga hazard na pwede natin makita dun sa work area, dun sa pagtatrabaho natin. Health hazard, any agent activity causing potential hazard to health, chemical hazard, physical hazard, device, and economic hazard. How are the hazards identified? So, natapin na rin mo kanina. Walkthrough of the section, review the process, involved, knowing the raw materials used, product and by product, gathering workers, complaints, safety data sheet. So, para dito para lang din sa chemical safety. So, kadalasan kung safety data sheet ay para sa mga chemical.
Kahit yung mga welding rod, meron din yan safety day sa safety. Kasi yung safety na safety mo. How are the hazards identified to be sure that hazards were found include non-routine activities such as maintenance, repair, or cleaning? Look at accident, incident, and release records. Yung mga accident, sa incident po kasi meron tayong kung meron kaming ginagawang mga report, accident report. So, pinukumpay po namin yan. For future references. So, mga accident, pwedeng accident sa tao or pwede rin accident ng mga machinery or equipment. Look at the way the work is organized or done or include experience or people doing the work. So, kailangan sa item na ito ay kailangan i-inspect o sinecheck natin yung constant monitoring ng activities. Look at possible or unusual conditions. So, ito yung kadalasan o hindi madalas mangyayari dun sa pagtatrabaho dun sa area. Possible impact on hazard control procedures that may be unavailable in an emergency situation. Power outage. How are the hazards identified? To be sure that all the hazards found determine whether a product, machine, or equipment can be intentionally or unintentionally changed. So, minsan, galing din minsan sa tao, yung mga safeguard, tinatanggal. Madalas yan dun sa grinder, tinatanggal yung machine. Dahil nahihirapan daw sila. Kaya lang, pag tinanggal mo kasi yan, tinanggal mo yung machine guard, wala ka ng protection. Pag nabasag yung grinding disc, ipad sa'yo, o kaya rin sa kasama mo, malapit sa'yo. Examine risk to visitors of the public. So, halimbawa, malapit tayo sa yung activity malapit tayo sa public road. Hindi na kailangan i-check din natin para walang madami yung ibang tao. Nagkaroon na accident. Consider the groups of people that may have a different level or risk such as young or inexperienced workers, persons with disabilities, or new or expectant mothers. So, ini-involve nila yung mga nasa public dito sa item na to. So, pero kasi minsan, halimbawa din sa DPWH, ng DPWH, kung nakapagawa ng kalaro, o kaya may mga pedestrian na so, kailangan isama natin yun dun sa planning natin ng hazard identification. Assessing the risk. What do we really mean by risk? So how do you know if the hazard will cause harm?
Which hazard should be studied to determine its level of risk? To research the hazard, you can look at product information, manufacturer documentation. So, pwede natin research yan. Pwede natin, o pwede makatulong yung safety data sheet o yung DHS. So, yung DHS pala, Global Harmonized System. Ito yung, so dati po yung ang tawag po doon ay chemical safety. So, past experience. So, kailangan kinakausapin po natin yung mga workers kasi doon natin na minsan na napaplano na i-isip kung may magiging control natin doon sa mga site. Minsan kasi carpintero, marunong lang mag-build. Sabi yung engineer, pinapag yung engineer, marunong lang. May iba kasi yung certified, kaysa doon sa marunong lang. Legislative requirements and or applicable standards. So, sa construction kasi maraming mga require na standard ng building. So, halimbawa, dun sa mga scaffolding. Yung scaffolding, ang safety standard na kasali din sa scaffolding na nakalagay din sa B128, Plastic Order 128 na professional safety standard ay pag nakalagpas na ng 6 meters, kailangan na ng structural design yung scaffolding tatayo. Kailangan ng structural design o approved structural design. Kasi masyado na po mataas yun, kailangan na rin ng computation para dun sa pwedeng dun sa allowable load o yung kaot kung ano karami, kung ano mabigat yung pwede na buhatin. So pwede pumunta doon o pwede yung sumampa sa pwede. Industry codes o practice o best practice. So, ito na sa mga best practice, meron po tayo mga nilalagay na sa images. So, para hindi makalimutan yung mga tao. Health and safety material about the hazards such as safety data sheets, research studies, or other manufacturer information. So, pinaka-effective po dyan talaga yung sa SBS. Kung nakasulat po kasi dyan kung paano yung pag-install, pag-handle, yung handling, safety handling ng material, safety na kailangan gamitin, tamang paggamit, at saka yung mga safety precaution na iba pang kailangan na requirement para maging safe yung gagamit mo. Materials or pinaka-point dyan sa mga chemical. Information from reputable organizations. Reputable organizations. Occupational Safety and Health Center. O kaya dun sa International Safety and Health Organization. Narinig mo na po yung OSHA, ito po yung sa International Safety Organization. So how do you know the hazard use of arm? Process na rin. So, this hazard kasi studied significantly level of risk. Research the hazard, you can look at
The expertise of an occupational safety and health professional. The information about previous injuries, illness, illnesses, incidents, reports, etc. So dito sa mga nakasulat dito, ang ginagawa po namin ay halimbawa mayroong illness o aksidente na nangyari sa site, ay pinag-uusapan po namin din sa toolbox meeting. Yung toolbox meeting po kasi, ginagawa po namin yan sa umaga bago magtrabaho. Pinag-uusapan din sa meeting. Bawa na yung coordination meeting sa traffic. Processing the risk. Risk is the combination of likelihood of hazardous event occurring and the consequence of the event. So, ito po yung sinabi ko kanina, likelihood, yung kung gaano kadalas o yung consequence, yung gaano makadala yung magiging o yung pwedeng maging aksidente or injury. Processing the risk. Risk is the combination of likelihood of hazardous event occurring and the consequence of the event. So, meron po tayong tinatawag na medium to high risk. Tulad kung sinabi mo kanina, huwag ka ang lagpas yung height na yung kumpara doon sa taas natin. So, kaya po yan sa risk. The risk was the hazard. Yun, sa kanan, tapos yung host, nakapalag ko kasi yun. Identify the risk of the hazard, human trigger. So, katulad ko dito sa picture, so, pwede siyang nasa tabi ng kalsada. So, hindi natin iwasan ng mali lalakad. So, isasama po natin yan sa pag-control ng mga hazard. O may thinking-harm. Paano sila halimbawa, natrabaho ko dyan sa taas. Tapos may kumahan sa side. Pwedeng malaglagan ng gamit. Yan po yung kailangan natin i-control dyan. So ano kung pwede natin i-submit. Pag gagawa po tayo ng high rack, yan po yung mga pwede natin gawin yung para makontrol yung mga hazard. To estimate the risk, we need to consider things. How likely is that something could go wrong, and how serious could be the outcome or outcome be. Yun, gaano kadalas mangyari yung magiging aksidente. So dito po sa picture na to, so dito yung list niya, low lang. So meron pong dito naman po sa sunod na picture sa lista, meron siyang nilagay na bato. Meron siyang bato, so
may medium. Para maabot pala. Yun. Para maabot yung ito. Nilagyan ng ito. Ito naman sa susunod. Ito yung hagdan. Pati yung rank. Step ng hagdan. Medyo may puto. Mas ay yung race ng likelihood. Yung pagiging yung kalapit, yung kung gaano kalapit yung accident yung sa pagtatrabaho niya. Yun yung consequence. Siyempre, pag nahulog, pwede na rin magkaroon ng fracture sa katawan. So, pinaka-worst, lumagsak doon sa ulo at pwede maging fatality sa pagkamatay. So, ito na po yan natin mo po yung risk matrix. So, ito po example lang po ito na mga nakalagay. So, para mas lalong maintindihan natin. Yung probability and severity yung pinag-write. So, probability ratings in the sample represents likely to be experienced once or twice a year by an individual. Ang medium naman is experienced once every 5 years by an individual. So, yung low for once or may for once during working lifetime. So, tatlo, matama na po yung probability ng pangyayari ng mga severity naman, high severity o high risk, major fracture, significant loss of blood, serious injury, or fatal disease. So, yun po yung kasama rin sa high risk. O kasama rin dyan yung fatality o pagmamatay. Medium o medium risk, strain, localized burn, dermatitis, asthma, injury requiring days of work. Pag na-injury po tayo o nabilayan, pwede tayong i-advise ng doktor na kailangan magpahinga muna ng ilang araw. Low risk naman ang injury that requires first aid only. Short-term pain, recreation, or dizziness. Tawag po dyan yung muscle pain. Halimbawa, kumaksak. Working sa muscle. So how are these ranked or prioritized? So, immediately dangerous, ito po yung kinakailangan na start muna yung trabaho. High risk, investigate the process of implement control immediately. So, kailangan pag-aralan po natin kung ano yung kailangan maging recommendation for sexual communication. Medium risk is the process growing, however, our blood must be developed and should be to the risk of the low risk. Keep the process growing, but also our blood plan should also be investigated. Kailangan araw-araw, halimbawa sa trabaho sa mga kailangan ay low risk na siya, kailangan i-monitor pa rin natin para
ma-assure natin na wala maging aksidente. Very low risk, keep monitoring the process. So, katulad din po natin dito sa loob. Ganito po yung risk matrix na tinatawag. Ito naman po yung nakalagay na sa mga sa last item ng mga hazard na nakikita natin. Yung mga control measures. So, reducing the likelihood, basa doon, reducing the consequence, the subject, reducing both factors. Kasama pa rin po dyan yung sa hierarchical control. Pag dyan po kasi tayo yung mga idea na natin gamitin doon sa paggawa ng hierarchy. Hazard identification, risk and control. Review questions, what are the major steps in hierarchy? Ito po yung to identify, to analyze, and determine ang conclusions para doon sa control. So ito naman po ay yung sa likelihood and risk is equals to likelihood and severity. Kung gaano kalala ang consequences ng accident. Your points in conducting hazard mitigation in the air to work as a team and include both people familiar with the work area as well as people who are not. So this way, you have both experience and fresh eyes to conduct the inspection. So sabi dito, tulad yung sinabi ko kanina, mas maganda po na kasama yung mga authority, mga engineer, foreman. So kailangan kasama din yung mga worker na nagagawa para malaman din, para ma-involve din sila sa pag-uusap o sa pagpaplano kung ano yung pwede gawin. There is no one simple or single way to determine the level of risk, nor will a single technique apply in all situations. The organization has to determine which technique will work best for each situation. Ranking or prioritizing hazard is one way to help determine which risk is most serious and those risk control first. So kailangan ang gagawa din natin o priority natin yung mga mas mataas yung risk o high risk. Any evaluation of standards and other laws must be considered as immediately dangerous or totally unacceptable. So,
marami po yung mga nasa off-standard. Halimbawa, yung stockpiling ng materials or stockpiling ng oxygen na cylinder may laman. So, nakahiga. So, hindi ko kasi yan pwede nakahiga. Sabi ko sa standard. Kasi yung oxygen na cylinder tank o cylinder, may mga pagnalal na may mga laman, may mga chemical po yan na pwedeng ignite at pwedeng sumabog pag nakahiga yung cylinder. So, kasama rin po yan pag-transport at pag-hunting. So, kaya nire-record po yan siya cylinder. Mayroong kailangan pa rin siyang probe. Hindi bawal sa nakaiba.